Amen. So sa hapong ito, alam niyo po, hindi tayo makakapagdiwang ng lubos-lubos kung hindi natin kilala yung ating ipinagdiriwang. Kung hindi natin kilala yung reason ng season. Amen. The reason for the season is Jesus Christ. Amen. So buksan natin ang ating Biblia sa Isaiah 9 verse 6. Ito po ang pag-aaralan natin. Sino? Si Jesus, ang ating ipinagdiriwang tuwing araw ng Pasko. Isaiah 9:6, sabi po doon, basahin natin, for unto us a child is born, unto us, parang isa ang nagbabasa. Go! For unto us, kanino? Unto us, humanity. A child is born, unto us a son is given. And the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Ang ipinanganak, kasi yan po ay prophecy sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Gusto ko lang pong maunawaan ninyo na ang ipinanganak ay hindi siya mere man. Okay? Sabi dito, unto us a child is born. Ano ang mga ginagawa sa mga bata? Ang mga bata ipinapanganak o singaw? Pinapanganak. So kung ipinapanganak ay tao. Amen? Okay. Unto us, a son is given. Amen? Siya ay hindi tao lang na ipinanganak, siya ay anak, son ng Diyos na ibinigay. So, dito natin makikita dalawang aspeto ng Kristo na ating ipinagdiriwang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaninang umaga kung nag-attend kayo, pinag-aralan natin yung John 1 hanggang 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt amongst us. Yun ay realization ng prophecy na to na si Prophet Isaiah. Alam po ninyo, bakit kailangan ang Diyos ay magkatawang tao? Sapagkat ang tao ay tawag dito, naihiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan ni Adan. Si Adan ay representative man ng humanity, buong nilalang na tao. At ang Panginoong Jesus ay ang pangalawang Adan na ipinadala ng Diyos upang tubusin tayo na taong mga nahiwalay sa Diyos. We fell into sin because of the sin of Adam. Amen. Amen. So, kaya pumunta dito ang Panginoong Jesus para tayo ay iligtas. Babasahin po natin sa Hebrews 2, verses 14 to 15. Sabi po doon, Hebrews 2 pala, 2, 14 to 18. Meron ka bang Tagalog dyan? Si J. Tagalog. Hindi nga, verse 14, wala tayong 14. Sabi po, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself, meaning to say Jesus Himself, shared in the same, that through death He might destroy him who had the power of death. O, Tagalog. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, tabi mo sa katabi mo, ikaw ay tao. Naging tao rin si Jesus. At tulad nila'y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Next. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Amen. Meron pa ba? Hindi ang mga anghel ang kanyang tinulungan, sa halip ay mga anak ni Abraham. Anak ka ba ni Abraham? Okay. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Okay.
At ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Amen? Ang dahilan kung bakit kailangang magkatawang tao ang Panginoong Jesus ay kung babasahin ninyo, malayo po ito ang aanuhin natin kung babalikan natin sa Old Testament. Dahil sa kasalanan ng tao, ang tao ay hindi nakakalapit sa Diyos dahil sa kasalanan. In the Old Testament, para makaniig, makaharap ng Diyos ang tao, kailangan ang tao ay matakpan ng dugo. Sabi sa Bible, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. At yun ay taon-taon nila ginagawa. Ngunit, dahil ang tao ay hindi niya kaya ang standard ng kautusan ng Panginoon sa kabanalan ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Kung i-imagine ninyo, ganito ang nangyari sa langit. Sa Galatians 4, ipinangako ito ng Panginoon na isang araw ipapadala ang salita, logos. Alam ba ninyo na walang nakakakilala sa Diyos? Amen? Walang nagpapahayag kung sino ang Diyos. At ang tangi lamang na makakapagpahayag, makakapag-reveal, makakapagtalastas at makakapagpahayag kung sino ang Diyos ay ang salita. Amen? At isang araw ipinadala ng Diyos ang salita, verbo. Salita, capital letter S. At ang salitang ito ay galing sa Diyos. At ang salitang ito ay nagkatawang tao. Kaya siya nagkatawang tao para siya ay magkaroon ng laman at dugo para tayo na may laman at dugo ay makalaya sa takot sa kamatayan. Lahat ng takot ngayon ng tao, ang pinakaugat noon ay takot tayo mamatay. Okay. Bakit hindi tayo nakakasunod sa salita at kalooban ng Diyos sa buhay natin? Kasi takot tayong mamatay. Kasi tayo ay takot. Saan nagmumula yung takot natin? Sa kamatayan. Example, bakit ang mga Kristiyano hindi nag-iikapo? Takot silang mawalan. Bakit? Pag halimbawa, nagbigay ako ng ikapo ko, ba't ako magbibigay ng ikapo ko? Eto na nga lang ang natira. Paano kung merong magkasakit na anak ko? Di hindi ko maipapagamot. Pag hindi ko na ipagamot, di mamamatay. O, saan ka nagtakot dahil ayaw mong mamatay? Okay. Pagkayong, bakit hindi ka nagbibigay? Kasi ito na nga lang pera namin. Kung ibibigay ko pa ito, hindi na kami nakakain. At pag hindi kami kakain, magkakasakit kami. At pagka nagkasakit kami, wala kaming pagkain, mamamatay kami. O, di ba? Ang pinag-uugatan ng lahat yan ay dahil sa takot mamatay. Ngunit, ang Panginoong Jesus ay dumating para ang kapangyarihan ng dyablo, amen, na dahil sa takot natin sa kamatayan, kinuha ni Jesus. Kaya nga sabi sa Corinthian, wala na yung sting of death sa atin. Ang mga totoong Kristiyano na nagtitiwala sa Diyos, hindi takot mamatay. Imbes na matakot, nagtitiwala. Naalala ko si Lisa, ewan ko kung ito ay natatandaan pa niya. Example kita para hindi ka matulog, ha? Si Lisa, sorry Lisa ha, may permission naman ako, di ba? Matagal na po kasi kaming magkakilala. Si Dayan, yan, yung anak niyang si Dayan. Maliit pa nung nagkakakilala kami. Kaya, naging manicurista ko yan kasi kahit hindi ko kailangang magpamanicure, magpapamanicure ako para may kita siya. At alam nyo, pagka kumita siya sa akin, dati ha, ngayon, ewan ko ngayon na kasi na-build up na yung faith niya. Sabi niya, ibigay ko na sa iyo yung ikapo para hindi ko magastos. Yan. So ako naman, kukunin ko na yung ikapo, tapos pagka-araw ng pagsamba, ibibigay ko sa kanya, o ihulog mo yung ikapo mo. Para safe siya na hindi niya magastos. Kasi alam niyo po, kung kayo ay iniwanan ng asawa, dalawa ang anak niyo, mahalaga bawat sentimo. Amen. So lumaon, pinagpala siya ng Diyos kasi marunong siyang magbigay. Amen. Pinakita ng Panginoon ang katapatan sa kanya. In fact, lumaki ang mga anak niya, tumaba. Sumagana dahil may pundasyon sila sa Panginoon. Amen. Hindi sila namatay, di ba, Liz? Talagang inalagaan. Isang araw, nung medyo malago na siya, ayaw na niyang ipahawak sa akin. Sabi ko, kaya mo na yan. Ikaw na maghawak ng ikapo mo. At tuwing nagmamanicure sa isang araw, meron siyang mapagmamanicurean, meron siyang, tama ba dayan, pinaglalagyan ng ikapo. Hindi niya yan ginagalaw. Ito ngayon, tines ng Panginoon ang kanyang faith. Dumating ang kanyang kapatid, si Beth yata, may sakit ang kanyang pamangkin.
Tapos, sabi niya, wala namang pambili ng gamot. Ang pambili lang ng gamot ay yung ikapo na nakatabi. Sa sideline lang ako kasi dito ako dinidirect ng Holy Spirit. Tapos, siguro dahil sa kanyang, di ba, sa Diyos yan, hindi mo dapat yang galawin, sabi sa Leviticus, the tithes belongs to the Lord. It is holy unto the Lord. Pag inutang mo yan at binayaran mo, ang interest, 25%. Kala ninyo, galing sa Bombay yung interest, galing yan kay Lord. Amen, tama, sa Leviticus 29. Eto siya ngayon sa akin. Sabi niya, sis, sabi niya, kasi yung pamangkin ko, may sakit, nilalagnat. Wala kaming pera. Pagka ibinili ko yung iniipon kong ikapo para sa gamot niya, siguro maiintindihan naman yan ni Lord. Tama? Sino sa inyo ang nagsasabing maiintindihan ni Lord? Taas ang kamay. Joke. Alam nyo, sabi ko sa kanya, Lisa, kanino ka ba nagtitiwala? Amen. Nagtitiwala ka, sa kanino ka nagtitiwala? Sa gamot para pagalingin yung pamangkin mo? O nagtitiwala ka na pag ibinigay mo yung ikapo mo kay God, siya ang magpapagaling sa pamangkin mo? Question, kanino ka nagtitiwala? Kasi baka mamatay. Di ba, fear of death? Baka mamatay. Amen. Tanong ko kayo, kanino kayo nagtitiwala? Yan lamang Pagka po nagdidesisyon tayo sa mga bagay patungkol sa Diyos, for as long as the devil can make us afraid to walk by faith, you will forever be in that situation. Pero kung kayo ay makapasa na magtiwala kayo sa Diyos at hayaan ninyong ang Panginoon ay magpasiklab sa inyo, ipopromote kayo ng Panginoon, promote kayo ng promote kayo ng promote. That was history. At yung mga pamangkin na yon, malalaki na. Ang Diyos hindi nagpapabaya. Amen? Ewan ko, may nangangailangan siguro niyan. Ang Panginoong Diyos, nagkatawang tao siya para yung naranasan natin, naranasan niya. Yung magutom, naranasan niya. Yung matempt, naranasan niya. Pero hindi siya nagkasala. Bakit? Lagi siyang nakakonek sa banal na Espiritu. Lagi siyang nakakonek sa Diyos. At alam niyo po, kung hindi siya, kaya nga ang bawat Pasko, ine-enjoy natin yung nagpapasalamat tayo, yung sinasabi sa Bible na sa Lucas 2:18-19, di ba, na sabi ni Angel Gabriel, I bring you good tidings of great joy. Sapagkat ang anak ng Diyos na nagkatawang tao ay naririto upang bigyan ka ng kapayapaan, pag-asa, kagalingan. Amen. Lahat ng ninakaw ng dyablo pwede niyang i-restore sa'yo. Amen. So, alam natin na si Jesus ay Diyos na nagdamit ng ating damit, naging katulad natin in every way, para pamarisan natin sa ating buhay Kristiyano, lagi tayong titingin sa Kanya. Hindi siya ordinaryong tao. Siya, ang pagiging tao niya ay 33 and a half years. To the most. Amen? Uy. Alam nyo, mag-attend kayo ng Bible school. Hindi ko kayang lahat yan sa inyo ngayon. Okay. So, ang purpose pala ng pagdating ng Panginoon ay upang ibigay ang kanyang buhay. Upang ibigay ang kanyang katawan sa pamamagitan ng latay ng kanyang katawan. Kinuha niya lahat ang ating mga sakit. Kaya pwede tayong manampalataya ng healing ngayon. Dahil ang Panginoong Hesus ang nagbigay ng kanyang laman, katawan, sarili. Meron tayong kapatawaran ng ating kasalanan, forgiveness to the uttermost. Mula sa ating mga kasalanan noon, ngayon, at bukas, covered yan. Wala tayong kasalanan ngayon na hindi na pinatawad ni Jesus. Ngunit kung ikaw ay totoong tumanggap at nagtiwala kay Jesus, titigil ka sa pagkakasala. Amen? Sapagkat ayaw mo na ma-defile yung robe of righteousness
na ibinigay sa iyo ng Diyos. Meron bang dinamitan ka na ng Panginoon ng righteousness, ng kanyang katwiran at ang kanyang kabanalan? Maglulublob ka pa uli sa lusak? Walang taong ganon na totoong nakakilala at nagmahal sa ating Diyos. Amen? Ngayon, sino itong ating Jesus? Bakit natin sinasamba si Jesus? Sapagkat siya ay Diyos. Amen? Siya ay Diyos. Brothers and sisters. So ngayon, doon sa Hebrews 10:5-7, yung binasa natin kanina, doon sa Hebrews 2:14-18, sabi niya, sa 17, therefore in all things he had to be made like his brethren, tayo ang mga kapatid niya, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Ano ang ibig sabihin ng propitiation? He will be the atoning sacrifice. Alam mo, ang atoning sacrifice sa Old Testament, yun yung hayop na pinapadugo nila, tapos yung tudugo ay iwiniwisik para matakpan ang kasalanan. Ang Panginoong Jesus ang naging peace. Alam nyo, dahil galit ang Diyos sa kasalanan, amen, kailangan merong i-offer na peace offering, at ang Panginoong Jesus ang naging peace offering sa Diyos para ang galit ng Panginoon ay maapis. Hindi against man, but against sin. Amen. Sa yung propitiation. Kaya sabi doon sa Hebrews 10 verse 5-7, tingnan natin. Hebrews 10 verse 5-7, dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig. Amen. Ang Panginoong Jesus, siya ang Word in the Old Testament. S, capital letter S, verbo, the Word. Amen? Alam natin sa Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void, and the Spirit of God hovers over the deep. And God said, let there be light, and there was light. The word that was released by God the Father is Jesus. Amen. So he was from the beginning. He came from the Father. Kaya sinabi dito, dahil diyan nang si Kristo'y naparito sa daigdig. Meaning to say, he pre-existed. Can you hear me? Amen. Si Kristo'y naparito sa daigdig. Sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog. Okay, next. At ang handog upang pawin ang kasalanan, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Sabi po niya sa Ingles, a body you have prepared for me. That body was in the womb of Mary. That's why when the angel came and spoke to Mary, Mary, you are highly favored. Amen. You will have a son and he will be called Jesus. And he will be basta yung ganun na, siya ang magiging tagapagligtas. Ano ang naging response ni Mary sa word ng angel? Ano sabi niya? Be it unto me according to thy word. Nung tinanggap niya ang word, inilagay yung espiritu na yon na salita, inilagay sa nakahandang katawan sa sinapupunan ni Maria. Amen. So, ang Panginoong Jesus ay naging tao para sa atin. Amen. Ngayon, ito ang ipinagdiriwang natin tuwing Pasko. Amen. Kaya nga, nung magbuntis si Mary, unahan ko ang aking sarili, buksan natin sa Lucas 2:8-12. Luke 2:8-12. So they went near, Luke 2, hindi Leviticus, bro. Lucas 2. Okay. Now there were in the same country, ito yung account nung ipinanganak ang Panginoong Jesus. Okay. Now there were in the same country shepherds living out in the field, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Sino ang mga nandoon?
mga shepherds. Okay? Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people." Para sa lahat ng tao, regardless of color, creed, religion, denomination, for all people. Okay? Then, for there is born to you this day, in the city of David, a Savior, tagapagligtas, who is Christ the Lord. Amen? Meron pa ba? "And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill to men." Okay? So it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, "Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us." Who is that thing? The Word becoming flesh. Amen? That thing. That Word. Kasi ang thing at word sa Hebrew isang word, dabar. When you say a word, it will become a thing. Okay, next. "So it was, and they came with haste, and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger." Si Jesus is a good tidings of great joy that will bring peace and goodwill to men. Bakit peace? Alam nyo, nung dumating ang Panginoon, bago dumating ang Panginoong Jesus, merong war between God and man. Dahil sa kasalanan. Ngunit ang pagdating ng Panginoong Jesus, siya yung mag-aalis, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Kaya nung kinuha ni Jesus ang kasalanan ng tao, nagkaroon tayo ng peace. Amen! At alam nyo, nung dumating ang gospel sa buhay ko, nagkaroon ng kapayapaan ang buhay ko. Hindi lamang kapayapaan na hindi na ako nakikipag-away sa mga in-laws ko, hindi na ako yung taong nakakunot ng noo, kasi meron na akong peace sa puso ko. Yung peace na yon ay nag-graduate sa bawat bahagi. And later on, I realized that peace, shalom, is not only peace of mind, but it is wealth, prosperity, safety, and everything. Nothing missing, nothing broken. Amen? So, ang kailangan ng bawat tao ay gospel. Hindi relihiyon. Hindi doktrina. Importante ang doktrina para alam natin kung paano mabuhay. Ngunit importante ang tao, ang katauhan ni Jesus. The person of Jesus Christ. But who is Jesus really? Do you know Him? Kilala ba natin si Jesus? Tayo, nalimit tayo. Alam nyo, ang Panginoong Diyos, ang tawag niya, ang salita ay personal self-expression ni Yahweh. Amen? Kung gusto niyang magpahayag sa tao, magpapadala siya ng kanyang salita. Katulad din natin, nakikilala tayo ng ibang tao sa pamamagitan ng ating mga salita. Tama? Kahit may nakikita kang magandang tao, magandang dalaga, wow, excited ka, ang sexy, ang ganda. Pero pagka siya ay nagsalita, at narinig mo ang salita, it's either matutuwa ka or madidiscourage ka. Kasi may papahayag ang personality niya sa pamamagitan ng kanyang sinasabi. Tama? So yung word, that's why Jesus is word. He is the expression of God. The self-expression of God. Okay, who is Jesus? So, kung tayo ay may kaguluhan, natatakot tayo sa ating buhay, natatakot tayo sa kamatayan, natatakot tayo sa pagkilos sa buhay, kailangan dumating ang kapayapaan sa ating buhay. Amen. So, ang ano nga natin ngayon, sabi po noon, ito nabasa ko sa isa, sabi ni President George Bush, sabi niya, para mapagwagian niya ang boto ng mga evangelicals nung siya ay nagka-campaign, sabi niya, Jesus was his favorite philosopher. Sabi niya sa mga Kristiyano. Hindi ako pumapayag. Jesus is not a philosopher. Jesus is not a mere philosopher like Socrates or Plato. Sino si Jesus? Siya ay Diyos. Number 1, Jesus is Emmanuel. Sige, tignan natin sa aking ginawa, CJ. Number 1, who is Jesus? Jesus is Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel?
God with us. Sabi po sa Isaiah 7:14, wala pa ba? Ay, pakibigay mo nga. Binigay ko na. Brandon, binigay ko sa'yo. Who is Jesus? Come on, nandun yung outline ko. Number 1, He is Emmanuel. Isaiah 7:14. Para mabilis tayo. Isaiah 7:14 says, Therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel is God is with us. God with us. Sa Matthew 1:22, Matthew 1:22, Pastor Ayan, tignan mo nga, yung kasi nandun sa aking Matthew 1:22. O sige, puntan lang kayo sa Matthew 1:22. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, verse 23. Verse 23. Next verse. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Okay, ang Diyos dati sa tingin ng mga Hebrew at mga tao ay napakalayo. Amen, napakalayo ng Diyos, parang hindi natin maabot. Ngunit nang ipinadala niya ang Panginoong Jesus, sa Gospels, Jesus is Emmanuel, God is with us. Ngunit kung ikaw tinanggap mo ang Gospel, tinanggap mo ang Panginoon, hindi na lang God is with us. God is in us. He is tabernacled in our hearts. Amen? So, pagka sinasamba natin ang Panginoong Jesus, ang sinasamba natin ay ang ating Diyos. Amen. Number two, Jesus is Savior. He is not only with us. He did not just only make God near to us. Hindi lamang niya ginawa ang Panginoong Diyos na accessible sa atin. Hindi lamang niya ginawa ang Diyos na malapit sa atin. Ginawa pa niya ang Diyos na manirahan sa atin. So pagka tayo ay nananalangin, hindi natin kailangan pumuntang magsumakay sa eroplano para abutin ang Diyos. Tingnan lang natin, yumuko lang tayo dito sa ating puso. Nandito ang Diyos. Amen? Kaya kahit pabulong, alam nyo, that's the reason why ang ating panalangin, kahit hindi pa natin nasasabi, tinutugon na ng Diyos, kasi nandito siya sa ating puso. Amen? Okay, number 2, Jesus is the Savior. Isaiah 45:15, Truly you are God, who hide yourself, O God of Israel, the Savior. Ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas. Amen? Hallelujah! Sinabi sa Luke 8 na binasa natin kanina, do not be afraid, sabi niya, verse 11, Luke 2:11, For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Amen! Hoy, tulog na ba kayo? Hindi pa. Number 3. Okay, number 3, Jesus is Christ. Okay, Christ. The word Christ, Messiah, in the Greek, it is Christos. Okay, Christos, the anointed one, ang kinasihan ng Diyos. Sabi po niya, there shall come forth a rod from the stem of Jesse. Sino si Jesse? Tatay ni David. Si David, in the flesh, in his manhood, si David ay descendant niya si Jesus. In the humanity, alam nyo, ang Panginoon is both God and man. Okay? His being a child born of the Virgin Mary speaks of his humanity. By being a son given, it speaks of his deity. Amen. Because you cannot give birth to God. Hallelujah. Okay. Oh, so he shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. The Spirit of the Lord shall rest upon him. Namamahay ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Ang Espiritu ng Diyos ay yun ang anointing agent.
Yan ang nag-anoint ang Espiritu ng Diyos. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Kaya nga sabi ng Panginoon, noong mag-start siya ng ministry sa Luke 4:18-19, familiar na tayo sa verse na ito, sabi ng Panginoong Jesus, ano ang sabi niya? The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is the anointed one. He is the Messiah. He is the Christ. He is God in flesh. Inanoint siya ng Panginoon. Kaya alam nyo, kapatid, kung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas at inilagay natin siya Panginoon ng ating buhay, we are also anointed. We are anointed to give counsel. We are anointed for business. We are anointed in our work. We are anointed to create wealth. We are full of wisdom. We are full of strength. We are full of favor. We are full with the fullness of Christ. Amen. Ang mahirap, tinatanggap natin ang Panginoong Jesus, pero hindi natin hinahayaan na mag-overflow siya sa ating buhay. Ang ginagawa lang natin, tinatanggap kita Jesus bilang tagapagligtas. Tapos iniwanan mo doon, hindi ka na nakipag-fellowship, hindi mo na siya hinayaang lumaki sa buhay mo, hindi mo na siya minagnify, hindi mo na siya glorify. Bagkos ginutom mo hanggang sa isang araw, hindi mo na siya maramdaman. Tapos sasabihin mo, bakit kaya hindi na nangungusap si Lord? Hoy. Amen. So He is the Christ. Okay, biruin nyo, ang Diyos nakatabernakulo sa inyo, you cannot afford to act unrighteous. Amen. Kung ang Diyos ay talagang namamahay sa buhay ninyo, makikita ang glory ni Lord sa ating buhay. Okay? Understand? So, siya ang Messiah or Christos. Number 4, He is Lord. Sabihin mo, Lord. Yahweh. Yan ang personification ni Yahweh. Sa Greek is Kurios, the word Kurios. For there is born to you this day in the city of David a Savior, tagapagligtas, who is Christ the Lord. Amen. Alam mo, yung salitang Lord, yan ang salitang I am, si Yahweh. Amen? Sabi sa John 8:58, sabi ni Jesus, before Abraham was, I am. Before David, before Daniel, before Moses, before anyone else, before Abraham, sabi ni Jesus, I am. I am who I am. Yun ang ibig sabihin ng Kurios. Amen. So He is Lord. He is God. He is Yahweh in person. Okay. Sa John 8:58, nasabi ko na kanina, before Abraham was, I am. Alam niyo po, nung ipinanganak si Jesus, alam ni Mary nang ipinanganak niya ay Diyos. Amen. Pero marami siyang itinago sa kanyang puso. Kasi kinausap siya, meron siyang mandate, kinausap siya mismo ni Gabriel. Amen? The angel Gabriel. Kahit na siya ay naging bata, nakatulad, naging dependent siya, imagine mo ang Diyos na makapangyarihan, ilalagay niya ang kanyang sarili at the mercy of humanity ng mga tao. Amen? Because of His mission. Dahil sa kanyang mission na iligtas ang buong sangkatauhan. Amen. Okay. So, hindi lamang siya Lord. Number 5, He is Wonderful Counselor. Sa Hebrew, Peleioets. Okay. Ang ibig sabihin ng wonder, He is full of wonder. Wonder is miracle. He is a miracle worker. Amen? Hoy, gusto ba ninyo ng miracle sa buhay nyo? Lumapit kayo kay Jesus. Siya lamang ang pwedeng mag-miracle ng totoo. Kasi yung diablo, pwede rin niyang gayahin ang miracle. Amen? Kasi ang opposer ng ating Panginoon, ang diablo, ay pwede din siyang gumawa ng miracle sa buhay mo. Pero alam mo yun na fake. Amen? Counterfeit.
Okay, ang tawag doon ay flattery. Flattery. The ways of the devil is flattery. Okay. Make believe. Amen. So, he is deity. He is counselor. Ang ibig sabihin ng counselor, wonderful, counselor, full of wonder. Counselor is advisor. Amen. If you are full of Christ, full of His wisdom, ang counsel mo, wise. Amen. Kasi nakakonect ka sa Espiritu ng Diyos. Hindi palpak ang mga desisyon mo. Hindi palpak ang mga steps mo. At yung counsel ay papunta doon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. He is the wonderful counselor. Amen. Itong hari na ito, itong Diyos na ito, hindi niya kailangan ng counsel ng tao. Amen. Hallelujah. Tayo rin, kung tayo ay puspos ng Panginoon at tayo ay nakababad sa salita at sa presensya ng Diyos, alam nyo ba na lagi tayong nakakonect sa wisdom ng Panginoon? Kahit sa mga panahon na emergency, you will know what to say, what to do, how to act. Because your mind is stayed on God. Sabi po sa Romans 11:34, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ba ang nakakaalam sa isip ng Diyos? Si Kristo. Siya ay nanggaling sa Panginoon. Sabi po kanina dun sa umaga sa binasa natin, John 1:18. Sige nga, mag-side trip nga tayo sa John 1:18. Sino ang nakakaalam sa isip ng Diyos? Tanging ang Panginoong Hesus. Kasi siya ay nagmula sa Diyos. Amen? No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, alam nyo, who is on the side of the Father, He has declared Him. Jesus is the only qualified human being who can reveal and declare God to men because He came from the bosom, from the side of the Father. He is the one and only Son God. Alam niyo kung bakit ko ine-emphasize ito? Kahit kayo ay religyoso, nagsisimba kayo papuntang Baklaran araw-araw, at lumuluhod kayo, naglalakad kayo ng paluhod sa buong buhay niyo. Kung hindi ninyo alam ito at kilala at hindi tinanggap si Kristo, I'm sorry to tell you, biyaheng impyerno pa rin kayo. Because there is no Savior other than Jesus. Given by God on earth, by which we can be saved except Jesus. Jesus is the only solution to all your problems. Jesus is the only antidote to sin. Siya lamang ang pangontra sa venom ng kasalanan. Hindi relihiyon. Amen. Hindi kamag-anak, hindi relationship sa iba, kundi sa Panginoong Hesus lang. Kaya habang nandito ka sa laman na ito, kaya nga ang Diyos ay kailangang magkaroon ng laman para hanggang nandito ka sa lamang ito, kailangang isuko mo na ang buhay mo sa Kanya. Dahil kung makalabas ang kaluluwa mo at espiritu mo sa katawang ito nang hindi mo na isuko sa Panginoong Hesus, dead ball ka. Because you have rejected the only solution to your salvation, to your sin. Alam mo ba na hindi nagpunta dito ang Panginoong Hesus para gamutin ang kasalanan? Nagpunta siya dito para ibigay niya ang kanyang buhay na ganap at kasiyasaya sa iyo. And there is a hindrance to that giving of life. That hindrance is sin. So He had to tackle sin first before He can give you His life. Amen? Kung magkaroon kayo ng revelation sa incarnation ng Panginoong Hesus, I tell you, you will live on a higher level. Hindi siya nagpunta para gamutin ang kasalanan mo. That's why don't be sin conscious. Drink from the life, from the tree of life. Jesus is the tree of life. He is not the tree of good and evil. The tree of good and evil is the law. You will not be saved by the law. Do this, don't do this, do this. Hindi ka masasave doon. You will be saved by drinking and eating from the source of life, Jesus Christ alone. He is the bread of life. Amen. Kaya nga
si Mary pinagpala because she chose to drink, to eat from Jesus. Si Martha, pinapakain niya si Jesus. Si Mary, kumakain kay Jesus. Sino ang pinagpala? Yung nagpapakain kay Jesus o yung kumakain kay Jesus? Yung kumakain kay Jesus. We eat from the Word every day, every Sunday when we meditate. Jesus came to give His life, His eternal, quality, full life. The only hindrance to that is sin. So, He first had to get rid of the sin so that He can give His life. Para maunawaan mo yun, kailangan pa niyang magkatawang tao. Kailangan niyang He set aside His majesty and His deity so that He can reach out to you. Kaya ang the biggest sin is to reject Him. That is the biggest sin that a man can commit, to reject the darling of heaven na ibinigay ng Diyos para ka lang ma-reconcile sa Panginoon. At ang tao, sabi nga niya sa John 1, ano ba yun? Jesus is light, but the world chose to live in darkness. Why? Because they are enjoying in their sins. Ayaw nilang bitawan ang kasalanan nila, kaya nananatili sila namumuhay sa kadiliman. And yet, to those who believe and receive Him, Jesus gave the right to become children of God, heirs of everything that God has. Amen! Yun ang totoong dahilan bakit pumunta si Jesus. Kapatid, pipiliin mo ba yung buhay mo na yan? Lagi kang salat sa lahat ng bagay. Laging magulo ang isip mo. Lagi kang confused. Lagi kang takot. Lagi kang, hindi ko gusto ang buhay na yan. Gusto ko yung buhay ni Jesus. So, aanhin ko ang kasalanan. Itapong ko yan. Gusto kong i-embrace si Jesus. Sabi sa John 1:16, He is full of grace and truth. He is the embodiment of grace. Grace is not a doctrine. Grace is a person. Amen? And I want to live from grace to grace. Alam niyo, Sister Mercy, grace yun ni Lord. Kung according to law, patay na yan. Wala siyang lisensya, kulong na yan. Wala siyang lisensya, nag-cut siya. Kung wala lang biyaya ang Diyos sa kanya, patay ka na, Sister Mercy. Huwag ka nang uulit. Do not abuse the grace of God. Amen? Salamat sa biyaya ng Diyos. Alam nyo, I will spend my whole lifetime preaching the good news. Amen! Hallelujah! Jesus is all I need. Amen! He is a wonderful counselor. The counsel of God is awesome. Awesome, awesome, awesome counsel. Amen? Number 6, He is a mighty God. Mighty God, El Gibor. Kung kayo ay nakikinig ng music na gustong-gusto ko, favorite natin, Roger, si Paul Wilbur. Yan. Gustong-gusto ko si Paul Wilbur, lalo na pagka sumasayaw, no? Ang graceful niya, si Paul Wilbur. This means El Gibor is a warrior. Ang ibig sabihin ng Gibor is powerful, valiant man, strong man, warrior. Amen. Alam nyo, nakakita kayo ng higante, mighty. Di ba natatakot kayo? Takot tayo sa mga tao na matatapang, di ba? Pero ito, He is mighty, He is powerful, He is a warrior, pero hindi tayo takot sa Kanya. Why? Because we know He is a God of love. He is a God of mercy. He is a God of forgiveness. Di ba? Sabi niya, for unto us a child, He is mighty God. He won every battle. Amen. He won the war against the devil. So, kanino ka kakampi? Sa talunan o sa panalo? Doon na ako kay Jesus. Panalo. Amen? When He declared war against the enemy, ang enemy natakot. Amen?
Kaya ngayon, if you are full of God, kung kilala ninyo si Jesus, hindi kayo matakot ipag-pray ang sinasabi ng doktor na terminal case ng cancer. Harapin mo nga yan at sabi mo, lumayas ka. Amen. Wala kang karapatan sa tao, mahal ng Diyos. Amen. We wrestle not against flesh and blood. Diba? Kaya nga tayo mga sinasabi natin nga, ang mga Kristiyano ay sundalo ng Panginoon. Hindi tayo takot makipagbaka. Amen ba? Hindi tayo umaatras sa dyablo. Amen? Kung umaatras ka sa dyablo, kung ikaw ay may kasalanan, ay kakampi mo ang dyablo. Amen? Alam nyo, because He is a mighty God, you cannot war against God. Marami sa atin patuloy na nakikipaglaban sa Diyos. Paano? Gusto natin, ang will natin ang gusto nating masunod, hindi ang will ni Lord. Alam mo, nakikipaglaban ka. Alam mo ba na hindi ka mananalo? Meron na bang nanalo against God? Hey, ayokong sumunod kay Lord. Anyway, okay na naman ako sa buhay mo. You don't know what you are missing. Amen! Ang buhay ng Kristiyano ay hindi stagnant. Progresibo ang buhay ng Kristiyano. At nahihinder lang tayo dahil sa mga choices natin. Ayaw natin bigyan ang Panginoon ng pagkakataon na magpasiklab sa buhay natin. We want to be in control. But God wants to be in control of our life if we really mean He is our Lord. Kung totoong siya ang ating Panginoon, ang pinakamagandang gawin ng isang Kristiyano is to surrender everything to God. Amen? Kasi pagka hindi ka nagsusurrender, kawawa ka. Hindi ka mananalo kay Jesus na warrior. Psalm 2 verse 12. Gusto kong baunin ninyo ito lahat kayo na mahilig magmatigas ng puso sa Panginoon. Kiss the Son, lest He be angry, and you perish in the way. When His wrath is kindled, but a little, blessed are all those who put their trust in Him. Praise the Lord, hindi na ganyan si Jesus. Kiss Him. Surrender your life to Him. Amen? Alam nyo, hindi na ngayon galit ang Diyos sa atin. Pagka nagkakasala tayo, hindi niya na tayo nire-resbakan at binabalikan. Sasabihin ninyo, ay, ano nga tawag nyo doon? Na nakarma ka. Hindi. Kasi kung tayo ay totoong Kristiyano, hindi na ini-impute ni Lord ang kasalanan natin. Pero katulad nga ng sinasabi ko, hinaharden nyo ang puso nyo sa Panginoon. Paano ang ibig sabihin ng hardened heart? Cold, unyielding, unreceptive. Meron kang sinasabi si Lord na gawin mo, hindi mo sinunod. Konting bagay lang yun nag-start na maging cold ang heart mo. Hindi mo na makikinig yung iba pang sasabihin niya hanggang sa kumapal na yung puso mo, hindi ka na makakakarinig sa Diyos. Amen. Kaya kung paulit-ulit ka sa kasalanan, nakakarinig ka ng salita, pues mahal ka pa rin ng Diyos. At pagka namatay ka, tatanggapin ka pa rin niya kasi may Kristo ka sa puso. Kaya lang, hindi mo na-enjoy yung magandang buhay na kaloob niya sa'yo dahil hindi ka nakakarinig sa banal na Espiritu. Amen? Okay, so He is El Gibor, my mighty warrior. Amen? O, nasaan number na tayo? Number 7. Jesus is the everlasting Father. Wow! How can be a son and a father at the same time? Sabi sa Hebrew, Avi, Ad. Alam mo yung Abi, Abba, Father. Amen. The title reveals that Christ's paternal care for His royal subjects is eternal. Question ko, alam nyo ba that royal subject kayo? Alam nyo? You are a royal priesthood. 1 Peter 2:9. Amen? Pakilabas mo nga ang 1 Peter 2:9, ikaw yon. Yan. But you are a chosen Sabihin mo, I am a chosen generation. A royal priesthood. A holy nation. His own special people, that I may proclaim the praises of Him who called me out of darkness
into His marvelous light. Amen! He is everlasting Father. He cares for you just like a daddy. Papski, tatay. Amen? Abba, Father. Amen? Pwede sabihin mo, tatay ang tawag mo sa Kanya. Sabi sa Isaiah 63:16, doubtless you are our father, though Abraham was ignorant of us and Israel does not acknowledge us. You, O Lord, are our Father, our Redeemer, from everlasting is your name. That is a description of Jesus Christ. He is our everlasting Father. Amen? Ang Panginoon, ang Diyos, ang Ama ay may compassion sa anak. Alam niyo po, habang nakikita ko si Brother Ton kung paano niya mahalin ang mga anak ko at mga apo ko, napipicture ko all the more ang pag-ibig ng Diyos. Nung nagpunta kami sa Santa Fe para i-dedicate yung 4 na poultry, gusto kong maiyak kami ni Bambi kasi ang payat-payat na niya. Alam mo yun, tapos tinutubuan na ng balbas na puti na. Kasi sa sobrang pagod, ang joy lang niya ay pinapangalanan niya yung mga poultry na ang pangalan nito ay Carlos, ito ay Bella, ito ay Gabriel, ito ay Rafael. What a father! Kung ganon, kung merong tao na ganon, ano pa kaya ang Diyos? That's why we have a reason to worship Him. Because of who He is. Not because of our circumstances. Because the devil has access. We are living in a decaying world. But if we keep on worshiping Him and thanking Him, He will, when you thank God, when you appreciate God, He will appreciate you. You will not be depleted or depreciated because you know how to appreciate the one who gave you life. Ang problema sa atin, mas mahalaga ang ibang bagay sa atin kaysa sa Diyos. Amen? Kakalungkot, no? Alam niyo po, malungkot maging pastor. Di ba, pastora? Parang feeling ko, Lord, ano pa kaya ang aking ipipreach sa mga taong ito para magbago ang puso at magbago ang buhay? Kaya maraming mga pastor na i-stress, di po ba? But praise the Lord for praise reports. Pagka nakikita namin na nagbabago ang mga buhay nyo, sobra kaming na-encourage. Parang kaninang umaga, sobra akong na-encourage kay Ivy. Si Ivy Rosete. Alam mo, Ma'am Skino, ipinag-pray mo ako dun sa business. Hindi ko pa na ipaparegister yung business ko. Meron na akong nasarahang 2 kontrata. God is faithful. Amen? Subukan ninyo, sa Kanya kayo magtiwala. At huwag sa inyong sarili. Amen. So, He is everlasting Father. That's why we say Jesus is our brother and our Father, our high priest. Amen? Okay. Number 8, He is the Prince of Peace. Ito, gustong-gusto ko yung kanta ni Paul Wilbur na sabi niya si Jesus is Sar Shalom. Amen? Sar Shalom. He is Sar Shalom. Sabi po sa atin, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon His shoulder, and His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Amen? Dahil tinalo niya lahat ang kanyang mga kaaway, dahil tinalo niya si Satanas, meron tayo ngayong peace kay Lord. Kaya sabi sa Hebrew 14:6, we can come boldly before the throne of grace to receive mercy in time of need. Siya ang peace natin. Alam nyo, nung ako ay nakakilala ako sa Panginoon, sobra akong dami ng takot sa puso ko kasi akala ko'y mamamatay ako. Takot ako sa sakit, takot ako na mapunta sa impyerno, takot ako na hindi na ako makabalik ng buhay kasi open heart surgery nga ako. Sobra ang takot ng puso ko. At alam nyo, nung gabi na yon na pinatanggap ako ni Pastor Romy,
na sinuko ko talaga. Alam nyo, if you are pushed against the wall, na wala na kayong pwedeng puntahan, kundi ang Panginoong Jesus na lang. At totally sinurrender ko ang buhay ko sa Kanya. Alam nyo ba na grabing peace ang dumating sa aking puso? That moment, that time, mga alas 7 ng gabi, November 30, 1991, wala na akong pakialam kung mamamatay ako sa operating table. Sa grabing peace na naramdaman ko, I was ready to meet my God. Amen. Siya po, dahil tinalo na niya ang kasalanan, hindi na pwedeng magtagumpay ang kasalanan sa buhay natin, di ba? Amoy pa lang ng kasalanan, ayaw na natin. At saka malayo pa lang ang kasalanan, naaamoy mo na. Ganun na lang katalas yung pang-amoy mo. At saka grabe ka mag-discern. Di ba? Malayo pa lang, alam mo na. Okay. Peace means safety, wellness, happiness, amen, welfare, health, prosperity, shalom, nothing missing, nothing broken. That is peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Peace comes after war, but we are not warring with the devil anymore. Alam mo kung sino ang kalaban natin? Bakit pastora may spiritual warfare? Ang kalaban natin ay ang ating unrenewed mind. Yun ang kalaban natin. Okay? Kaya dapat tayong magbabad sa salita ng Diyos. Ephesians 2:14-18, matatapos na po tayo. For He Himself is our peace. Prince of Peace you are. Di ba, kinakanta natin yon. You're the bright and morning star. Ayan. Who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Alam mo yung broken wall of separation, yung mga Hudyo at yung mga Gentiles. Dati magkalaban yan. Amen. Ngayon, gusto ng mga, parang tayo din minsan, gusto natin yung mga Catholic Church, dito sa Rema Word pupunta. Religion. Pero hindi yon. No, ibig sabihin na inalis ni Lord ang dividing wall, ang mga Gentiles hindi kailangang maging Hudyo. Ang mga Hudyo hindi kailangang maging Gentile. Ang kailangan nila maging Kristiyano. A new, unique species, a new creation in the person of Jesus Christ. He made peace for both of them. Kaya yung mga Gentile, hindi kailangang magpa-circumcise. Because in Christ, there is spiritual circumcision of the heart. Kaya pagka na-born again ka, you are a new creation. There is no more Jew nor Gentile. There is no more Greek. There is no more bond or free. There is no more man or woman. Kaya pwede ang babae magpastora. Sideline lang yun. Okay. So, sabi niya, and, sige. Having abolished in His flesh, kung hindi nagkaroon ng flesh si Jesus, meron pang war yung dalawa, di ba? Having abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself a new man from the two, thus making peace. Napakaklaro, no? Okay, game. And that He might reconcile them both to God. Amen. In one body, through the cross. Wow! Thereby putting to death the enmity. Glory! Tingnan mo ang wisdom ni God. Walang talo. Yan ang tinatawag dyan, win-win situation. Amen? Hallelujah. Okay. Naku, lagpas na tayo, win na tayo. Last na lang. Are you blessed? Amen. Number 9, last, He is the shepherd. And He is not just a shepherd. He is the good shepherd. Jehovah Ra'ah. The Lord is my shepherd. That's all I want. Hindi. I shall not want. Wala kang kulang, di ba? Sabi po doon sa Micah 5:4, He will stand and shepherd His flock in the strength of the Lord,
in the majesty of the name of the Lord his God, and they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth. The Lord is my shepherd. My greatness will reach to the end of the earth. Glory! Amen! Alam niyo kung paano mo mangyari if you keep preaching the gospel. Ang daming tao na maa-affect ang buhay. Pumunta sila sa Alaska, dala-dala nila ang magandang balita. Amen? Galing, no? Grabe. You are great. Hallelujah. John 10:11 to 15, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Sabi ni Jesus. But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep, and I am known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Glory to God. So, He is the one we worship. When we say, we worship you because of who you are, because we know that He is our everlasting Father, the Prince of Peace, amen, a wonderful Counselor, Almighty God. We are secure in Him, we are highly favored, we are deeply loved. Knowing this, we have a reason to celebrate Christmas. Stand up and let us pray. Lord, you are great! Hallelujah! Awesome in our life! Hallelujah! Hallelujah! Aming Diyos, salamat kay Jesus. Jesus, we surrender our lives to you. Everything that we are, all that we have, all that we hope to be, we surrender to you. You own us, we own you, and we thank you for making us, for your sons. Thank you for accepting us. Thank you, Lord, for what you've done to us. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.